Alright, mega love shout out mga kakabsat. Eto balita mga kakabsat. Ayon sa ulat ng 24 oras kanina mga kabsat, binawi ng ilang mga lalaking nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang kanilang mga naunang aligasyon na umano'y naghatid sila ng maleta ng pera kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga personalidad. Apat sa mga ito ay humarap sa GMA. Ito mga kakabsat, naku, may interview. Kailangan makita natin itong interview to. Na humarap sa GMA News at nagsabing nais nilang bawiin ang kanilang mga naunang salaysay. Ayon sa kanila, hindi totoo ang ilan ng kanilang mga naging pahayag at gusto lang lamang nilang manahimik dahil sa mga kinakaharap na kaso. Ay paano ba naman, tambak ng more than 10 na kaso na 10 or 12 or 15 sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, Luzon, Visayas, hanggang Tawi-Tawi may kaso tong mga to, mga witness, no? Hindi nila ipinapakita ang kanilang mukha sa camera, no? Bit-bit ang grupo ang kanilang mga bagong sinumpaang salaysay at ibinigay din nila sa GMA News ang kopya ng video ng kanilang panunumpa at notarized affidavit. Sa kanilang mga bagong affidavit, sinabi na binawi nila lahat ng kanilang negatibong aligasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos, Romualdez at iba pa. At hindi umano ito totoo. O kita mo, paktay tayo dyan. Boying Rimulya, paano ba yan? Bumaligtad. Binawi na, Diyos ko Lord. Naku po, ayon sa kanila, pumirma lamang sila noon sa joint affidavit dahil sa pinangakong pinansyal. Ayan ang sinasabi natin, pinangakong pinansyal, kabilang na ang pangakong hindi na kailangan magtrabaho sa loob ng 2 taon at magkakaroon umano ng seguridad ng kanilang pamilya. Ay grabe, pinangakuan pala sila, Sir Leonardo. Pinangakuan pala sila. Paano yung pinansyal yata nakakulong na ng plunder. Diyos ko po, Rudy. 3 sa kanilang nasasabing sila rin ang mga pumirma sa affidavit na kasalukuyang ginagamit ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. Naku po, Boying, paano yan? At yung 3 dyan, yung out of the, ilan ba yun? 4? O ilan ba yun? 8? Hala ka ta, Boying! Naku po, pumirma sa affidavit na kasalukuyang ginagamit ng investigasyon ng Office of Ombudsman laban kina Romualdez at iba pa. Gayunman, iginiit nilang humarap sila noon sa Ombudsman at ay pinilit umano silang pirmahan ng isang nakahandang sinumpaang salaysay at tinakot at sasampahan ng iba't ibang kaso kung hindi sila susunod. Ay, grabe. Ang tanong, sinong gumawa niyan? Sa kabila ng banda, sinabi nilang ang kanilang bagong affidavit ay sila mismo ang sumulat at walang anumang namilit sa kanila. Ayon sa grupo, 2 buwan na nilang pinag-iisipan ng pagbawi ng kanilang mga naunang salaysay bago nila tuluyang isagawa ang bagong affidavit. 2 linggo na lang nakalipas, dagdag pa nila, may iba pang umanong kasama na nagbabalak ding bawiin ang kanilang ay naku po, sabi ko sa kanya, basta sinungaling sa una, sinungaling sa lahat, Sir Leonardo. Naku po, paktay ka dito, Sir Leonardo. Desert Spring, Roberto Cabe, Virgelio Orsolino, wala na naman tong mga 18 maleta boys. 4 na sa kanila, naku po, bumaligtad na. Ako po, samantala, ayon sa ulat ng 24 Anyos, na patuloy ng kinukuha ang panig ng Office of the Ombudsman at ni Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga dating sundalo kaugnay sa mga bagong payag. Pakinggan natin itong Here we go. Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na naghatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso.
mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tig-iisang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po. Namin. Binabawi po namin. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpaang salaysay na. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit Wala ng pa ano? lang audio. Kapalit po sa Diyos ko. ginawa na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin ngayon. Kanina pa ba kung wala akong audio? Kanina o ngayon lang, Sir Leonardo? Ang dami ko nang sinabi Desert Spring, Allen Valencia. Ang dami ko nang sinabi kanina. Kanina pa ba akong walang mic? Hindi ko napansin. Diyos ko po, Rudy. Nako po. O, siya mabsat. Paano ba yan, mga ka-DTS? Ha? Paano ba yan, mga ka-DTS? Ha? Akala ko ba credible itong mga maleta boys ninyo? Anyari? Paano na mga ka-DDS? Diyos ko Lord, o paano yan? May bumaligtad. Ha? Umamin, paano ba kasi? Pinilit. O, dito, malamang sa lahat yan, yung mga 18 Marines, nako po, alam na this. Ngayong may bumaligtad na, nako po. O, Ombudsman, o, itong balak mong gamitin, Diyos ko Lord. Ay, kanina pa akong walang, ano ba yan? Dakdak ako ng dakdak. Wala pala kayo naririnig. Sorry, Sir Leonardo, hindi ko napansin. Buti si Ineris mo, no? O, lak naman ng kamote. O, siya. Tuloy natin to. Pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na Ano nang humarap sila sa Ombudsman? So, meaning, sa opisina ng Ombudsman nangyari ang pamimilit? Oh, Sir Leonardo. Nako po, Sir Leonardo. Nako po, mukhang may ibang nangyayari dyan sa Ombudsman Diyos ko na, ano na yan, bahag na ang itlog na bakit
baliktaran na. Hindi na mananaig ang kasinungalingan at katotohanan sa hirapan. Yun lang yan, maestro. Kasi nga, dahil sa pera. Yun lang, Berhelio. No? Pinangakuan eh. Pinangakuan. Ay, Diyos ko po, Rudy. Nako pa. Gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Eh, patong-patong na yung kaso nila. Luzon, Visayas, hanggang Tawi-Tawi. Diba? Oh, mula Luzon, Visayas, meron pa sa Iloilo. O, diba? Si Congressman Garin sa Iloilo, si Congressman Adjong sa Tawi-Tawi. Saan ka pa? O, may kay Trillanes pa. Ha? Pati yung mga ibang congressman, nagsikaso na. More than 10 to 15 kung hindi siya bababa ng 10 na kaso. O, wala na. Imbis na hindi sila magtrabaho ng 2 years, nako mukhang magdo-double job sila ngayon kasi wala sila pambayad. Sir Leonardo. Wala sila pambayad. Ha? Sa mga kaso nila. Ha? Hindi lang yung bayad doon sa mga abogado. Ang problema pa nila, paano yung travel nila papunta sa Tawi-Tawi, sa Visayas? Halos araw-araw nagtatravel. Saan sila kukuha ng financer nila? Eh, nakakulong na yung isa. Ha? Dalawa yata. Diyos ko po. Nakakulong na yung financer. Wala na. Ha? Diyos ko po, Rudy. Ang dami nilang sinirang congressman, senador. Artistang sila din ang nila. Shawi, yun na nga eh. Bernardo, no? Grabe. O ngayon, bistado sila ngayon. Ha? O paano yun? Ombudsman, gagamitin mo pa yan? Taka po. Sabi ko nga sa inyo, basta may kasalanan si Romualdez, ipakulong nyo. Kung meron, eh ngayon pa lang bumabaliktad na yung witness nyo, paktay na, o. Pistado na. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Nako po. Zaldico, ang nauna nilang pahayag na Wala kina na. Pangulong Bongbong Marcos nagkatid So, ito na nga mga kakabsat, no? O, Sir Leonardo, Allen Valencia, nako po talaga, no? Dahil sa pera, akala nila 2 years silang hindi magtatrabaho. Ngayon, double, triple job na sila kasi wala silang pambayad sa mga kaso, kaliwat kanan, Luzon, Visayas, Mindanao. 15 na kaso. 10 to 15 na kaso yan. No? O saan nila pupulutin yan? Lalo na kung taga Luzon yan, pupunta ng Mindanao, pupunta ng Visayas. Ako, gastos yan. Ha? Ang tanong, sino yung financer niyan? Wala na. Nakakulong na eh. Diyos ko, Lord Rudy. O, di ba? Wala na. Tapos na. O, tingnan nyo si Chavit ngayon, tahimik. Tahimik si Chavit. O, di ba? Anyari. Nako po eh. Problemado rin si Chavit. May kaso rin plunder eh. Di ba? Diyos ko Lord. O siya, Mabsat. So, ayun nga, Mabsat, no? 4 sa mga 18 Maleta Boys, binawi ang kanilang aligasyon at naghatid sila ng maleta ng pera kinila Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez at sinabing pinangakuan lang at pinansyal na benepisyo na seguridad para sa kanilang mga pamilya. So, kani-kanina lang yan. Breaking news. Diyos ko Lord. Alright. So, yan mo. Nag-iiyakan tuloy yung mga garapata. Alright, kuhan tayo. Wait lang. Check ko nga yung status bago tayo alas 10 na eh. Kasi magre-relive pa ako ng isa. Okay, sige, last topic tayo. Bago tayo hindi, second to the last tayo. Second to the last. Second to the last. Para 10:30 tayo mag-start mamaya. Second to the last. Countdown muna tayo. Here we go.